po, galing pa ako ng Region 1. Sa Ilocanohan ko, ako, Presidente President Marcos. Marami sa akin ay galit na kababayan ko kung bakit daw ako kinakalaban ko si BBM. Hindi ko siya kinakalaban. Pero against ako sa kanyang mga patakaran lalo sa pagnanakaw. 100 billion pesos ang kinulimbab at tinurobo ni Marcos. Direct order from the President. Wow! Paimbestiga ka pa. Ikaw pala ang mastermind. Ikaw pala ang tinatawag na bantay sa lakay. Kasi sabi ni Saldico, bago siya mamatay at alam niyang papatayin siya, ay binalikan niya ang kanyang konsyensya. At ang sabi niya, bago man ako nila mapatay, ay isisiwalat ko ang katotohanan na ang punong salaring kriminal na nag-aaktong mastermind pero mapagkunwaring nag-aarte-arte at nagdrama-drama na inosente, walang iba kundi si Marcos Jr. Kaya ang sagot ng taong bayan dyan, Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! At para maintindihan din natin sa loobin ng mga retiradong nagserbisyo sa ating bansa at pati ang kanilang mga pensyon at buwis na inialay sa gobyerno ay ninanakaw pa. Walang hindi magagalit sa korupsyon. Corruption is an enemy of every Filipino. Pero higit na nakakagalit ito kung ang pasimuno ng korupsyon ay mismo ang presidente sana ay tagapagtanggol ng interes ng kababayan natin at buong mamamayang Pilipino. Subalit ngayon ay bulgar na. Si Marcos Jr. ang mastermind sa mga nakawan at malawakang pandarambong. At ito ay hindi na mababawi sapagkat ito na ang iginuhit ng katotohanan na ang mga sapantaha at mga iniisip ng mamamayan all along ay totoo. Kaya pakinggan natin si General Daos at pagkatapos po niya, babalik muli si Tatay Ben Ranque. Pero November 16, 17 and 18, Occupy EDSA upang lumayas na ang anak ng diktador na magnanakaw at pasimuno ng pamumurakot sa kaban ng bayan. General Daos, ang iyong saloobin in behalf of the retirees. Magandang gabi sa inyo mga kababayan, kapwa ko Pilipino. Alam niyo po, galing pa ako ng Region 1. Sa Ilocanohan ko, ako, Presidente President Marcos. Marami sa akin ay galit na kababayan ko kung bakit daw ako kinakalaban ko si BBM. Hindi ko siya kinakalaban. Pero against ako sa kanyang mga patakaran lalo sa pagnanakaw. Yung revelasyon ni Saldico kanina, kulang na pumunta ko na Region 1 para umatin talaga ng Black Friday rally protest dito. Pero wala pa yung revelasyon ni Ho. Nung makita ko sa social media at sa mainstream media, tawa ko, una ang pagkalam ko ay artificial intelligence. Kaya nagtanong-tanong ako sa aking mga kasamahan. May mga kasamahan po ako. Nagtanong ako mismo sa DILG sa mga kasamahan ko dati. Sabi nila, hindi sir, mukhang legit. Facebook kasi, sa Facebook din, sa Facebook mismo, sa account ni Saldico, na lumabas, pati yung mga listing ng mga project. Yung pala,
Yan po ay hindi salungat sa revelation Saldico. Sabi niya sa kanyang video, bago man lang ako mamatay, alam ko, ipapapatay na ako, papabaril daw ako. Siyempre, meron din siyang intelligence sa information. Yung nakala niya, we will take care of you, don't go out of the Philippines. Talagang sinadya pala, napalabasin siya. Yung pala, ngayon nalaman niya, dimanda na siya. At saka, papapatay siya, nagsalita na siya. Tinuro niya ang kanyang mga kasabwat. Si BBM Secretary Pangandaman, si dating Speaker Romualdez, saka si Bersamin, yung anak niya, na nakatalaga sa Office of the Executive Secretary, si BBM. 100 billion pesos ang pinapaset aside niya na ipondohan para sa appropriation na ang program. Yung pala, yan, maraming yan. Isa yan sa flood control project na pinaglalaanan na pagkukuhanan nila ng pera, yung pala, kaya maraming ghost project. Yan ang naging sanhi. Pinarusahan tayo, pati tayo nadadamay. Hindi na parusahan ng Panginoon. I-reveal ng Panginoon mismo ang kabututan itong mga mandarambong na politiko. Itong mga congressman, senador, ito pa. Ngayon, si Senator Gatchalian. Nagbigay siya ng komento sa video. Isabi ko, sabi niya, huwag daanin sa video. Kailangan humarap daw siya ng personal sa Senate Blue Ribbon Committee. Sa nangyari, wala akong tiwala na sa Senate Blue Ribbon Committee na headed by Senator Lacson. Kaya palay din ang iwas na matuntun kung sino ang pinaka-grandmaster. Sino ang grandmaster? Si Marcos! Marcos! Yan ang katotohanan na nilabas ni Saldico. Kaya, samahan nyo kami. Ngayon, at saka sa November 16, 17, 18, na rally ng INC. Hindi lang para sa INC po yan. Bukas po yan sa lahat ng sekta ng reliyon. Maging ka man, GIA o Katoliko, sama-sama po na ituligsa natin ang korupsyon na ginawa itong gobyernong to. Kami, yung grupo namin, na ang namin ay BBM Resign. BBM Resign. Yan po ang panawagan ng grupong ito. Dahil walang mangyayari, hindi mapapalitan ang gobyerno o hindi papalitan ang presidente. Correct. Palitan ang presidente. Dahil sinabi na ni Saldico na siya ang pinaka-mastermind of all the syndicated na ginawa nila sa pagdarambong ng pera ng bayan, pera natin. Kaya dapat, alam ko, meron kayong damdamin sa isipan, alam nyo ang tama at mali. Doon tayo sa tama. Ano ang tama?